Okay, so may adlaw. Assalamualaikum. So, actually, ayoko na sana magdagdag, no? Pero mayroon tayong itong nag-comment doon sa huling video natin. So, mag-reply lang tayo doon, no? Konti. Medyo mahaba-haba to para isa-isahin natin. Anyway, sabi ni Michael Florescia, kasalanan ng PCG at Marina kasi Marina at PCG nag-evaluate kung pwede maglayag ang barko o hindi. Ang Allison walang kamuwang-muwang. Wala daw ang kamuwang-muwang. Allison walang kamuwang-muwang kasi madalas nagabigay ng green light ang Marina at PCG. Kaya lumalayag pa din ang Allison dahil sa kapabayaan ng inspeksyon ng Marina at PCG. Okay. Sige, para magkaliwanagan na tayo, no? So I hope this time ayoko na sana pero at least para maklaro. Okay, isa-isahin natin. Now, Mr. Florescia, sir, ang Marina po ay siya ang mag-i-inspect sa barko, no? Bago bigyan ng safety certificate. Ngayon, pagkaalam ko, si Trisha Kirstine ay due for dry docking na. So, medyo matagal-tagal na siya last inspection sa Marina. Okay? So, maybe that time during the inspection ay okay pa ang sitwasyon ng barko. Compliant, kumbaga. Or, pwede rin, no, na hindi maayos yung pagka-inspeksyon at alam mo na, di ba? Nabigyan ng certificate. Okay? So, yun ang trabaho ng Marina. So, nung nabigyan na ng Marina ang certificate, ang Allison, okay? So, dito naman papasok si Coast Guard. Si Coast Guard, bago departure, si Coast Guard magkakaroon ng PDI, yung sinabi niya, pre-departure inspection. Pero sabi nga doon sa hearing, si Coast Guard kulang ang oras nila dahil syempre bound for departure na. Ngayon, ang pangalawang inspection ni Coast Guard, sabi niya doon, every 3 months daw, VSEI. Yung VSEI na yon ay Vessel Safety Enforcement Inspection, wherein meron niyang mga list of deficiencies. So, kung, tatanungin natin, kung naayos yung inspection, tapos during the inspection, may findings, pwede yan ilagay sa report na i-hold yung barko. Okay? So, kung na-hold yung barko, or pwedeng maglayag, tapos i-correct, balikan nila. Yun ang no? So, pwede rin during the inspection of Marina, may deficiency, tapos kino-correct, then binalikan ni Marina, naging okay na. Ang problema, kailan yung huling inspection ni Marina? Okay? So, nabigyan siya ng certificate. Ngayon, si Coast Guard during inspection, PDI, I'm sure, hindi naman sigurado yung PDI dahil kulang nga daw sa oras. So, yung VSEI ang malamang na mas magandang inspeksyon. Doon sa VSEI yon, pwede yung findings ma-hold yung barko. Okay? So, kung mayroon nagkaroon ng VSEI, ang tanong, kailan? Yun ang tanong. Kailan yung huling VSEI? Pwede natin yan tingnan sa report ng Coast Guard kung ano yung nagiging findings ng Coast Guard during the huling VSEI niya. Pati yung sa Marina. Pwede yun natin tingnan ang huling inspeksyon, ano yung findings, ano yung deficiencies, no? Tapos ano yung nakitang corrective action para magbigyan. So I'm sure kung meron mga deficiency, na-correct yun dahil nabigyan. Otherwise, iba yung nabigyan. Okay? So sa Coast Guard naman, ganun din. Ang Coast Guard, nag-inspeksyon, BSEI, mayroon niyang deficiencies. Yung deficiencies na yan ay magbibigay ng kaukulang corrective action. So, ibig sabihin, kung walang nagiging deficiency, walang corrective action. Or, wala talagang nangyaring BSEI. So, yun ang tanongin natin. Hanapin yan, no? Attorney Aquino, Ma'am Sweeney, ito ang hahanapin nyo. Yung huling report
ng Marina, yung huling inspeksyon ng Marina, at saka huling BSEI ng Coast Guard kung totoong nag-inspect. Okay? So, Sir, Mr. Floresia, yung Allison, binigyan sila ng tinatawag natin safety certificate. Okay? Dahil after ng inspection, maganda yung findings. Tapos, yun, ang maganda, nakita, tapos nabigyan ng certificate dahil wala silang problema, kuno. Okay. Now, bigyan sila ng DOC. Yung DOC ay Document of Compliance. Para yan sa mga kumpanya na compliant sa ISM. Tapos, ang barko, bibigyan ng SMC, Safety Management Certificate, para ipakita na talagang compliant sila on the ISM code. Okay? So, klaro sir ha? Klaro. Now, nakasaad dyan sa ISM code na company responsibility. Meron yan. I think chapter 3, no? So, and chapter 7, operations, no? Vessel operations, shipboard operations, and element 10, plan maintenance or maintenance, o all about maintenance. Ngayon, alam nyo ba ang desisyon ng Marina way back 2015 na natanggalan ng franchise or CPC itong Sulpicio Lines? 'Di ba? Nung nangyari 2008, Typhoon Frank, nung nangyari ang Princess of the Stars, no? Tapos tinanggalan sila ng franchise, lumabas yung desisyon 2015, I think February, no? So, alam nyo ba na ano ang basis na tinanggalan sila ng franchise? Yung franchise, tinanggalan sila ng hindi na sila pwedeng magkarga ng pasahero. Okay? So, ang nangyari doon, nagkaroon ng desisyon ng Marina. At isa sa basis nila na tinanggalan ng prangkisa is failure in implementation of International Safety Management Code or ISM Code, no? Or safety practices, something like that, no? Hindi ko lang kasi mahanap yung PDF file basta alam ko kasi kaharap ko yung isang ship owner nung binasa namin yung desisyon. Okay? So ngayon, sir, may responsibilidad si Allison to maintain the vessel based on the ISM code. Hindi lang lahat kay Marina. Nabigyan siya ng certificate ni Marina, DOC, SMC, at saka safety certificate. Nabigyan din siya ng clearance ng Coast Guard dahil might be kompleto, walang deficiency. Pero alam na natin yon, baka magic din yon. Kaya kung meron silang file sa report nila, yun ang hahanapin sa investigation. Okay? So, since wala na nga officers and crew, di pa natin matanong, so hindi natin sila ma-establish. Ngayon, with the help of these records, pwede yan basis na grounds na hindi sumunod si Allison according to the stipulation doon sa ISM, kalimutan ko na yung MC, no? 2015-11 ba yun? ISM code sa domestic shipping. Okay? So, kung hindi nila na-maintain yung safety according sa ISM or International Safety Management Code, ISM Code, violation yun sa SMC nila. Wherein, the same decision ng pinalabas ng Marina to Sulpicio Lines. So, pwedeng matanggalan si Allison ng franchise. Okay? Mr. Floresia, I hope nagkaintindihan na tayo, sir, no? I hope this will be my last, no? Nag-comment ka. So ngayon, iniisa-isa ko. Okay? No? So, Marina, conduct inspection. Kung hindi maayos yung inspection, dapat hindi nabigyan certificate. Dahil kung nabigyan ng certificate, ibig sabihin na correct yung deficiency. Or, iba yung nabigyan. Number 2, Coast Guard. Sabi nila, PDI, BSEI. Ngayon, saan yung report ng huling BSEI?
What are the findings? What are the deficiencies? Ano yung corrective action? May na-hold ba? Ano yung corrective, yung mga deficiencies nila? Major ba? Minor ba? Yan. Otherwise, may nabigyan. Okay? So, sir, balik tayo sa Alison. May responsibilidad si Alison to maintain the Safety Management Certificate in accordance to the ISM code. Ang nandun sa ISM code, yung proper maintenance, drills, mga ganyan po. At saka company support. Meron silang tinatawag na DPA. Ano yung DPA? Designated Person Assure. Okay, kung may problema man, siya ang managot. Siya ang unang iko-contact. Okay, so I hope Mr. Floresia, nagkaliwanagan tayo dito, sir. Dahil sabi mo, walang kamuang-muang ang Alison. Mali po. May malaking responsibilidad si Alison according sa ISM code dahil mayroon siyang SMC na valid at saka DOC na valid. Ngayon, sir, Mr. Attorney Aquino, Ma'am Sweeney, pwede yan basis, no? Maraming magagalit sa akin shipping company dito. Dahil, syempre, no? Ganon, yung, mayroon ng precedent. Di ba? So, ang basis ng Marina, ng cancellation, ng, tawag dito, ng CPC nila, to carry passenger, yung failure in implementation of safety management system. Just like that, no? So, in other words, failure yung ISM code implementation nila. Okay? So I hope, sir, nagkaliwanagan na tayo, ha? So, Mas Winnie, Attorney Aquino, sir, pwede mo na itong gamitin, sir. Ito, ayaw ko na sana i-detalye, pero yan. So, hopefully, ito makatulong, no? May nagtawag pa sa atin dyan, abogago hindi niyo ata alam na meron akong investigation last time, collision of Fastcat and one container vessel in Lawis Ledge just outside Cebu. No? Ang sabi ng lawyer sa akin after the investigation, Kap, maraming salamat, marami akong natutunan sa inyo. Oh, you see? Hindi naman ako abogago, sir. May nagsabi sa atin, hanapin natin, tingnan natin yung pangalan natin yan. Okay, so I hope mga kapatid natin dyan, Muslim, lahat ng biktima, survivors, ito makatulong. Okay? So, maraming salamat at magandang gabi dito.